sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaki arestado sa kasong multiple sexual offenses kabilang ang statutory rape. Magkapatid na sa kote sa anti-illegal drug operation ng Makati Police. At dalawang lalaki timbog sa Oplan Mega Shopper sa pagbebenta ng smuggled cigarettes sa Palawan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naaresto ng mga tauhan ng Northern Police District Mobile Force Battalion ang isang 41 anyos na lalaki na nahaharap sa multiple sexual offenses kabilang ang kasong statutory rape sa ikinasang manhunt operation sa Caloocan City. Tunghayan ang report ni Patrolwoman Glizel Ann Esperanza. Sa isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng Intelligence Section ng District Mobile Force Battalion, naaresto ang isang lalaki na si alias Rambo sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 16 ng Valenzuela City para sa mga sumusunod na mabibigat na kaso, statutory rape, kaugnay ng Section 5B ng Republic Act 7610 na walang piyansang inirekomenda, 2 bilang ng sexual assault, kaugnay din ng RA 7610 na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos kada kaso, acts of lasciviousness, ng RA 7610 na may piyansang 180,000 pesos, 4 na bilang ng paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 na may piyansang 80,000 pesos bawat kaso. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Caloocan City Medical Center para sa medical at physical na pagsusuri. Pansamantala siyang nakakulong sa NPD Custodial Facility Unit habang inihahanda ang mga kinakailangang dokumento para sa return of warrant sa pinagbulan nitong korte. Patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga lumalabag sa batas, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa kabataan. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glizel Ann Esperanza, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Dalawang magkapatid ang nasa kote ng mga operatiba ng Makati City Police sa ikinasang anti-illegal drugs operation bilang bahagi ng pinigting ng kampanya kontra droga ng PNP. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Dalawang magkapatid ang arestado ng Makati Police matapos mahuli sa anti-illegal drugs operation gabi nitong Miyerkules sa San Antonio Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City. Kinilala ni Police Colonel Raycon L. Garduque, officer in charge ng Makati City Police Station, ang dalawang suspect na sina alias Daga, 41 anyos, at ang kapatid nitong si alias Mata, 43 anyos, na parehong naninirahan sa nabanggit na lugar. Pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit ang buy-bust operation kasama ang Substation 3 personnel sa isinagawang buy-bust operation na nagresulta
sa pagkakumpiska ng 3 maliliit na pakete, isang not-tied transparent plastic sachet ng mga pinaniniwalaang shabu, pitaka, 500 pisong buy-bust money at cellphone na hinihinalang ginamit sa illegal na transaksyon. Base sa investigasyon, nahuli nila ang mga sospek ng positibong makabili ang isang nagpanggap na pulis bilang poster buyer sa mga sospek at dito na sila tuluyang inaresto. Sa pangunguna po ng aming bagong officer in charge na si Police Colonel Raycon Elgar Duque, aktibo at tuloy-tuloy po yung anti-illegal drug operation ng Makati Police, lalo na sa mga high-value individuals po. Ang pagkakahuli kina Daga at Mata ay patunay lang ng epektibong pagbabantay sa mga drug watch list po natin. Bukod dito po, patuloy pa rin po yung barangay drug clearing operations natin dun sa natitirang 3 barangay po. At saka nakikipag-ugnayan din po ang Makati PNP sa ating mga korte hinggil dun sa mga kasong isinampa na po sa mga suspect, lalo na kung sila ay nakapagpiyansa or nakalaya po. Paalala po ng Makati PNP sa mga sangkot pa rin sa mga ganitong gawain, lalo na sa illegal na droga, na sana tumigil na kayo dahil hindi po titigil ang Makati Police. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Makati City Police Station ng mga sospek para sa tamang disposisyon at pagsampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Napasakamay na ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person sa bayan ng Cervantes, Ilocos Sur matapos hainan ng warrant of arrest kaugnay sa kasong rape. Ang report mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ang lalaking ito na tinaguriang top 1 most wanted person sa bayan ng Cervantes, Ilocos Sur sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte noong Hunyo 18 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa pangalang Jeffrey, 39 anyos, isang laborer at residente ng Barangay San Juan sa nasabing bayan. Nasa kote ang suspect sa kanyang tirahan sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng Cervantes Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit sa inilabas na warrant ni Honorable Orville C. Palisok, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 25 ng Tagudin, Ilocos Sur, para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Matapos mahuli, agad na isinailalim ang suspect sa physical at medical examination sa Ilocos Sur District Hospital, Besang Pas, Cervantes, Ilocos Sur, bago tuluyang dalhin sa kusdiyan ng Cervantes MPS para sa tamang disposisyon. Patuloy na paiigtingin ng PNP ang kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang 2 lalaki matapos maaktuhang nagbebenta ng smuggled na sigarilyo ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit sa ilalim ng Oplan Mega Shopper sa Puerto Princesa, Palawan. Patrolwoman Eloisa Beredo sa ulat. 2 lalaki ang naaresto sa isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit sa ilalim ng Oplan Mega Shopper dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 or Custom Modernization and Tariff Act at Republic Act 10643 or Graphic Health Warnings on Tobacco Products Act. Kinilalang sospek na si alias Antok, 23 anyos, residente ng Barangay Ipilan, Nara, Palawan, at alias Bailon, 33 anyos, residente ng Barangay Tagusaw, Quezon, Palawan. Ayon sa ulat, isinagawang operasyon noong ika-14 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, pinangunahan ng CIDG Palawan PFU, katuwang ang CIDG Puerto Princesa City Field Unit at Puerto Princesa City Police Office. Naaktuhan ng mga sospek habang isinasagawa ang bentahan ng mga smuggled na sigarilyo na kumpiska mula sa kanilang mga sumusunod na ebidensya, 1 pirasong tunay na 1,000 peso bill, 150 piraso ng budol money, 10
10 kahon ng New Berlin na sigarilyo, 49 na rims ng New Berlin na sigarilyo at 40 rims ng Fort White na sigarilyo. Tinatayang aabot ng 300,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang produkto. Ang operasyon ay isinagawa sa presensya ng mga opisyal ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa City na tumatayong mga saksi sa legal na proseso ng pagkumpiska. Ang mga sospek ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 at Republic Act 10643 at kasalukuyan nasa kustodiya ng mga otoridad para sa karapatang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng CIDG Palawan sa ilalim ng Oplan Mega Shopper ay patunay ng maigting na kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling at illegal na distribution ng mga produktong walang kaukulang babala sa kalusugan. Ang pagkaaresto kina alias Antok at alias Bailon na aktuhan habang nagbebenta ng smuggled na sigarilyo ay naipakita ng kalagaan at koordinadong aksyon ng mga ahensya ng pulisya upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa kalakalan. Ang ganitong mga operasyon ay nagsisilbing babala sa iba pang sangkot ng ganitong uri ng iligal na gawain na patuloy ng pagbabantay ng mga otoridad para sa kapakanan ng mamamayan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy V. Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Timbog ang 2 lalaki sa isinagawang drug raid ng mga otoridad sa bayan ng Bauco, Mountain Province, kung saan nakumpiska ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng iligal na droga at isang kalibre 45 na baril. Nakibalita dyan si Patrolman Liam Sumkan. Nagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Mountain Province Provincial Office, PNP Drug Enforcement Unit ng Mountain Province Police Provincial Office at Bauco Municipal Police Station ang 2 hinihinalang tulak ng droga sa isinagawang sabayang operasyon ika-18 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Barangay Mabaay, Bauco Mountain Province. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na Brent, 29 taong gulang at Holden, 33 taong gulang, kapwa residente ng naturang barangay. Unang naaresto si alias Brent matapos makuha mula sa kanyang tahanan ang tinatayang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 374,000 kasama ang iba't ibang drug paraphernalias. Kasunod nito, naaresto naman si alias Holden kung saan na-recover mula sa kanyang bahay ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Tinatayang 15 milliliters ng hinihinalang liquid shabu, drug paraphernalia, isang kalibre .45 na baril, mga bala para sa nasabing armas at isang 7-rounder magazine. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA CAR ang 2 sospek at sinampahan na ng mga kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Sumkad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Sumkad. Hindi na nakapalagpa ang 2 drug suspect matapos maaresto sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Parañaque City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Verna Gundran. Arestado ang 2 drug suspect kabilang ang isang nasa watchlist sa bisa ng bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit Parañaque bandang alas 11:15 ng gabi noong June 16, 2025 sa Champaca Extension, Barangay Marcelo Green, Parañaque City. Nakilala ang mga suspect na si alias Ariel, 35 taong gulang, at si alias Libreto, 32, kapwa nasa station level drug watch list. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 10 gramo ng hihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, mark money, black coin purse at drug paraphernalia. Naharap si alias Ariel sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, habang si alias Libreto sa Section 11 ng RA 9165. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundran.
Sa unang linggo ng pagsisimula ng school year 2025 to 2026, nakiisa ang Women and Children Protection Center ng Philippine National Police sa nationwide na pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, partikular na ang kababaihan at kabataan. Narito ang report mula kay Patrolwoman Sana Rose Luna. Nakisa ang tauhan ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC sa unang linggo ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Luzon, Visayas at Mindanao upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ngayong school year 2025-2026. Alinsunod sa direktiba ng bagong Chief PNP na si Police General Nicolas D. Torre III, layunin ng WCPC na ipamalas ang matibay na suporta sa mga mag-aaral, magulang at guro sa pamamagitan ng pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga paaralan na isang mabisang hakbang upang mapigilan ang anumang banta ng karahasan, pang-aabuso at iba pang uri ng krimen na maaaring makaapekto sa kabataan, lalo na sa pagbubukas ng klase. Bukod sa presensya ng pulisya, sa pamumuno ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, ay namahagi rin ang mga kapulisan ng WCPC ng mga stickers at pamaypay na may QR code ng Aling Police official Facebook page. Sa pamamagitan nito, maaaring agad na makontak ng mga mag-aaral ang isang pulis na handang tumulong kung sakaling sila'y makaranas o may nais i-report na insidente ng pang-aabuso o karahasan. Aktibo ring nakiisa ang mga guro at mag-aaral sa isinagawang aktibidad. Ilan sa kanila ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat at suporta sa inisyatibong inilunsad ng WCPC. Nung last Friday po, nagkaroon kami ng soft opening. So, meaning to say, may prior orientation together with their parents. So, okay po. Very peaceful naman. Ay, nagpapasalamat ako. Actually, medyo nagulat ako sa dami. At nakita ko na talagang, sinabi ko nga kanina, peaceful yung paunang pasukan namin. At sa tulong pa ng ating kapulisan, ay talagang nakita ko, very secure ang aming mga estudyante. At nagpapasalamat po ako sa ating mga kapulisan na narito sa aming eskwelahang President Diosdado Macapagal High School. As a citizen po, kami po ay nagpapasalamat kasi honestly speaking, nakakatuwa po na napaka-visible na po ng ating mga kapulisan sa palengke, sa Esquina, not so Esquinita po. Parang elsewhere na po, hindi po katulad noon na parang hindi sila gaano nakikita and super friendly po sila. Whenever na nag-ask po ng question, they are approachable po to give us comments or to give us sagot sa mga tanong po namin. Sana po ipagpatuloy po lagi iyan. Ano masasabi niyo sa first day of school? Okay naman po. Maganda po dito sa PDMHS. Mababait po yung mga teacher po, pati po may mga pulis po na nagbabantay. Masaya po. Mababait po yung mga teacher. Thank you rin po sa mga pulis na nagbabantay. Ang mga hakbanging ito ay patunay na patuloy na dedikasyon ng WCPC sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni Police Brigadier General Manalad para sa proteksyon at kapakanan ng kabataan, lalo na sa panahon ng pasukan. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Aktibong nakisa ang Police Regional Office 2 sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong 2025 bilang bahagi ng patuloy ng kampanya ng pamahalaan para sa kahandaan at kaligtasan sa panahon ng sakuna. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lainey Lorenzo. Nakiisa ang Police Regional Office 2 sa sabayang paggunita ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa Police Regional Office 2 Grandstand ganap na alas 9 ng umaga ng ika-19 ng Hunyo nitong taon. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang line units at support offices ng Pro2, aktibong nilahukan ito ng mga uniform at non-uniform personnel mula sa iba't ibang tanggapan ng kapulisan sa rehiyon na sabay-sabay na nagsagawa ng mga itinakdang hakbangin alinsunod sa protocol ng earthquake drill. Bilang bahagi ng pagsasanay, sabay-sabay na isinagawa ng mga kalahok ang duck, cover and hold technique.
Kasunod nito ang mabilis na evacuation patungo sa mga itinalagang evacuation area. Isinagawa rin ang accounting ng mga personnel upang matiyak na kumpleto at ligtas ang lahat sakaling mangyari ang isang lindol. Layunin ng nasabing earthquake drill na palakasin ang kahandaan ng bawat isa sa panahon ng sakuna. Gayon din ang pagtutok ng PNP sa mga inisyatibang pangkaligtasan para sa mamamayan. Bahagi ito ng advokasya ng PNP sa ilalim ng Bagong Pilipinas upang masiguro ang isang ligtas, maagap at may disiplina sa pagtugon sa anumang uri ng emergency. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Naghatid ng libreng serbisyong medikal ang mga tauhan ng Bataan Police Provincial Office at katuwang ang members Church of God International sa mga miyembro ng kapulisan at kanilang mga dependents sa isinagawang medical mission sa loob ng Camp Cirilo Tolentino sa Balanga City. Patrolwoman Lixen Reyes Sawerans sa balita. Isang makabuluhang pagpapakita ng pagtutulungan ng kapulisan at mga katuwang sa komunidad ang isinagawang medical mission ng Bataan Police Provincial Office, katuwang ang Members Church of God International or MCGI sa Camp Cirilo S. Tolentino, Balanga City, Bataan. Pinangunahan ni Police Colonel Marites A. Salvadora, OIC, Bataan PPO, ang pagtanggap sa mga kinatawan ng MCGI, kabilang si Brother Fred Cabanilla, Servant in Charge, at iba pang volunteers ng grupo na kung saan nakapagatid ng libreng serbisyong medikal sa kabuuang 264 na PNP personnel at kanilang mga dependents. Kami po ay naririto upang magbigay po ng libreng serbisyo sa inyo dahil ito po ay aming buhay. It's our honor na makapagsilbi sa ating pong mga kapwa-tao. Ito po kasi ay itinuro sa amin ng ating Kuya Daniel na ang maging buhay po ng isang Kristiyano ay isang buhay na mapagbigay, mapanalanginin sa Diyos, at matulungin sa kapwa. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob ang libreng optical check-up, konsultasyong medikal para sa matatanda at mga bata, dental services, libreng gupit at legal advice. Namahagi rin ang MCGI ng mga donasyon tulad ng wheelchairs, nebulizers, crutches at canes para sa mga senior citizens, gayon din ng mga backpack at school supplies para sa mga mag-aaral. Ipinahayag ni Police Colonel Salvadora ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa MCGI sa kanilang patuloy na suporta at malasakit. I just want to thank Kuya Daniel Razon, the overall servant of MCGI. At pasasalamatan ko na rin po yung siyempre yung magbibigay ng serbisyo, ang ating mga doctors. Aniya, tunay na damang-dama ng PNP ang pagmamahal ng grupo sa kanilang hanay at ang serbisyo ay hindi lamang nagpapalakas sa kalusugan, kundi nagbibigay rin ng lakas ng loob sa mga pulis at kanilang mga pamilya. Ang matagumpay na aktibidad ay patunay ng matatag na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mga civil society partners na layong patuloy na paigtingin ng moral, kalusugan at kapakanan ng mga alagad ng batas. Patuloy na bukas ang Bataan PNP sa mga ganitong uri ng pakikipagtulungan bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa mas matibay na koneksyon sa komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Walang takas ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang bypass operation at nakumpiskahan ng mahigit 700,000 pisong halaga ng iligal na droga sa Iloilo City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Charmaine Balunsat.
Arestado ang isang individual sa isinagawang drug bypass operation ng Iloilo City Police Station 10 sa San Rafael, Mandurriao, Iloilo City nito lamang 18 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Val Campbell, officer in charge ng Iloilo City Police Station 10, kinilala ang suspect na si alias Ben, 19 na taong gulang at residente ng nasabing syudad. Umabot sa mahigit kumulang 110 gramo nang hinihinalang shabu ang nakuha mula sa suspect na may standard drug price na nagkakahalaga ng 748,000 pesos. Nakakulong na ang arestado at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang mas pinalawak na kampanya ng ating kapulisan laban sa iligal na droga upang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Bilang bahagi ng pinaigtinang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III para sugpuin ang illegal drug activities sa bansa, tinatayang 68,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operation na isinagawa sa lungsod ng Lapu-Lapu. Patrolwoman Judith Nicanor sa balita. Maro sa tinatayang 68,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa dalawang magkahiwalay na bypass operation nito lamang Hunyo taong kasalukuyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Unang isinagawa ang operasyon dakong alas 7:32 ng gabi sa Sitio Lipata, Barangay Pusok na nagresulta sa pagkakaaresto ni alias Charlie, 50 anyos at residente ng Cordoba, Cebu. Siya ay kabilang sa listahan ng street-level individuals ng mga otoridad. Nakuha mula sa kanyang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang timbang na 5 gramo at may standard drug price na 34,000 pesos at bypass money. Kasunod dito, pasado alas 10:23 ng gabi, isa pang operasyon ang ikinasa sa Sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, kung saan nadakip si alias Lapad, 23 anyos at residente rin ng nasabing barangay. Siya ay nahulihan ng 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 5 gramo at may halagang 34,000 pesos, isang pouch at bypass money. Ang dalawang operasyon ay pinaunahan ng mga tauhan ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement ng Lapu-Lapu City Police Office. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sinumite sa PNP Regional Forensic Unit 7 para sa masusing pagsusuri, habang ang mga sospek ay pansamantalang nakakulong sa LCPO habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Ang natagumpay na pagkakaaresto ng dalawang individual na nahulihan ng humigit kumulang 10 gramo na hinihinalang shabu ay patunay na patuloy na determinasyon ng ating kapulisan na sugpuin ang iligal na droga sa ating lungsod. Ang ganitong accomplishment ay hindi lamang simpleng operasyon, kundi isang konkretong hakbang patungo sa mas ligtas, mas maayos na komunidad. Bilang pagtugon sa 3 pillars ni Chief PNP, ang swift and responsive public service na ininanais mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Patuloy ang maigting na kampanya ng pulisya kontra iligal na droga bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa mas ligtas na komunidad sa Lapu-Lapu City. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng pulisya sa ikinasang bypass operation kung saan nasamsam ang hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 85,000 pesos. Alamin ang ibang impormasyon mula kay Patrolwoman Aldin Canyazares. Isang high-value individual na si alias Janjan, 37 anyos sa bypass operation ng mga otoridad noong Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Proxais, Barangay Poblasyon, Kiblawan, Davao del Sur. Nakuha mula sa sospek ang tinatayang 12.5 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 85,000 pesos, bypass money at iba pang ebidensya. Pinangunahan ang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Davao del Sur Police Provincial Office, katuwang ang Kiblawan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 11, Provincial Intelligence Team,
1104th Regional Mobile Force Battalion at Regional Police Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11. Isinagawa ang inventory ng mga ebidensya sa presensya ng mga imbitadong saksi at ng sospek, alinsunod sa itinatakdang proseso ng batas. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 11 laban sa iligal na droga habang hinihimok ang publiko na aktibong makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Alden Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares. Sa patuloy na pagpapalawak ng kaalaman at kahandaan sa hanay ng kapulisan sa pagtugon sa mga kalamidad, nakibahagi ang mga kapulisan mula sa Mindanao sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon. Narito ang report mula sa ating PNN correspondents. Aktibong nakiisa ang Police Regional Office 12 sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikalawang quarter ng calendar year 2025 nitong Hunyo 19 taong kasalukuyan. Ginanap ang naturang aktibidad sa loob ng Camp General Paulino T. Santos, Tumbler, General Santos City. Ang pagsasanay ay bahagi ng pambansang kampanya upang itaguyod ang kahandaan sa panahon ng sakuna at palaganapin ang kamalayan ng publiko sa mga panganib ng lindol. Sa hudyat ng pagtunog ng sirena, simbolo na may nagaganap na malakas na paglindol, kaya ang mga kapulisan ay sabay-sabay na nag-duck, cover and hold palabas sa mga gusali upang magtungo sa evacuation area o ligtas na lugar. Layunin ng drill na masanay ang mga mamamayan, lalo na ang mga uniform personnel sa tamang pagresponde sa oras ng lindol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng senaryo ng lindol na papalakas ang kakayahan ng makalahok sa pagsunod sa mga pangunahing hakbang tulad ng duck, cover and hold at napapaunlad din ang koordinasyon sa mga disaster response operations. Bilang bahagi ng Police Regional Office 12, aktibong lumahok ang mga opisyal at kawani sa earthquake simulation na naging oportunidad upang suriin ang kahandaan ng kampo sa anumang uri ng lindol o emergency situation. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay patunay na pangako ng Police Regional Office 12 sa pagpapaigting ng seguridad, kahandaan at proteksyon para sa kapakanan ng bawat mamamayan sa rehiyon. Sa bawat segundo ng lindol, buhay ang nakataya, kaya dapat ay handa tayo anumang oras. Sa pagpapatuloy ng mga ganitong aktibidad, umaasa ang pamunuan ng Police Regional Office 12 na mas lalawak pa ang partisipasyon ng publiko at mga institusyon upang sabay-sabay na harapin ang anumang hamon ng kalikasan ng may kahandaan at pagkakaisa. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Na isinagawa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa pangunguna ni Police Brigadier General Romeo J. Macapas, Regional Director, ang Second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2025 sa Camp Brigadier General Salipada K. Pindaton sa Parang, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection BAR at ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office, nakatuon ito sa pagpapalakas ng kahandaan at kakayahan sa pagtugon sa sakuna. Ito ay nagpapakita ng tamang pagsasagawa ng duck, cover and hold na mahalaga upang maiwasan ang mga pinsala sa panahon ng lindol. Kasama rin sa aktibidad ang mga pagsasanay sa post-earthquake scenarios, gaya ng search and rescue operations at medical response upang mapahusay ang koordinasyon ng mga ahensya. Bahagi ang nationwide drill na ito ng mas malawak na kampanya para ihanda ang mga komunidad upang mabawasan ang panganib sa mga lindol at mga posibleng biktima. Pinagtibay ng mga pagsasanay ang mga kaalaman at kasanayan na kailangan para mabisang harapin ang mga sitwasyon ng sakuna. Ang aktibong pakikilahok ng ProBAR PNP, BFP BAR at iba pang sangay ng gobyerno ay nagpapatunay ng nagkakaisang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng komunidad at kahandaan sa panahon ng emerhensiya. Ang inisyatibong ito ay kaakibat ng pambansang pananaw ng bagong Pilipinas tungo sa mas ligtas at mas handang bansa laban sa mga sakuna. Mula rito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Juliana Lino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.